po natin ito mga kaibigan. 27 billion Health Emergency Allowance or HEA to be released on Friday, July 5. Wow, ngayon po ito mga kaibigan, July 5, 2024. Para ito mga kaibigan doon sa mga health workers, no? So bilang pagtupad sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mabayaran na ng buo ang lahat ng unpaid arrears para sa Health Emergency Allowance, HEA, ng ating mga healthcare workers, inanunsyo ni Department of Budget and Management, DBM, Secretary Mina F. Pangandaman na nakatakda ng i-release ng DBM ang 27 billion para sa nasabing programa sa Biyernes, July 5, 2024. Matatandaang noong Mayo ng taong ito, opisyal na hiniling ng Department of Health ang pagpapalabas ng Special Allotment Release Order at Notice of Cash Allocation na nagkakahalaga ng 27.453 billion para masakop ang bayad na 5 billion 39 and 926 natitirang validated na hindi nabayaran ng HEA at 4,283 COVID-19 sickness and death compensation claims ng mga kwalipikadong healthcare at non-healthcare na manggagawa. Ayan. So mga kaibigan, matagal na to, 'di ba? Na so ngayon po mga kaibigan ay magkakaroon na ng katuparan, no? So para ito sa ating mga health workers na hindi po nabayaran nung sa panahon po ng may COVID-19, no? Alam naman natin na sila po yung mga frontliners, ang kanilang buhay ay at risk po, no? Na marami din po sa kanila ay namatay kasi nga nahawa ng COVID, no? Pero eto mga kaibigan, no? So bilang pagtupad sa direktiba ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ni-release na po itong 27 billion mga kaibigan na ni-request ng DOH at sinika po ng DBM na mas maaga itong tuparin, no? Dahil deserve po ito ng ating mga manggagawa sa health sector. So nakakatuwa po ito mga kaibigan at alam ko na matutuwa po ang ating mga health workers dahil eto, mababayaran na po sila doon sa kanilang mga unpaid po, no? Na kabilang na po dito yung sa PEBA, ang Special Risk Allowance Compensation para sa COVID-19 sickness at death at karagdagang benepisyo tulad ng meals, accommodation, transportation allowances para sa mga healthcare workers. So, hindi po yan nagawa ng past administration, di ba? O, natapos na lang po si Duterte, hindi po niya nabayaran yan, mga kaibigan. Ang iniwan lang po ni Duterte ay napakalaking utang, lumulobong utang ng Pilipinas, 12.7 trillion na utang. May ganyan kang utang pagkatapos yung mga health workers hindi mo nabayaran, 'di ba? So yan? Saan dinala ang pera? Kinurakot, ibinulsa, no? Tapos ang yabang pa ni Digong, 'di ba? Sabi ni Digong, binoto ka namin, magtrabaho ka. Hello? Hindi mo binoto si PBBM, no? Wag kang engot, no? Digongyo, wag kang engot. Alam namin na hindi mo binoto si PBBM dahil panahon pa lang ng kampanyahan ay nangampanya ka na wag siyang iboto, di ba? Kasama 10 ng iyong mga trolls, hindi lang pala 10. Ilan sila? 4 to 500 na mga trolls. Yan. Ayon po yan sa Oxford Research na pag-alaman na si Duterte ay during that time mga kaibigan, no, nag-umpisa po si Duterte na mag-hire po ng troll, no, after po ng election. Nag-umpisa po siya na mag-hire ng troll at ang gawain po ng kanyang mga trolls mga kaibigan ay para mag-post po ng mga propaganda para kay Duterte. Para po pabanguhin po ang imahe ni Duterte. Kasi alam naman natin na ang ginagawa ni Duterte during that time ay napakarami pong AJK. Ngayon po, pinapabango po ang kanyang imahe. At sinasabi po, pinopost po ng mga trolls sa social media na
pinapakita nila sa buong mundo na ang gawain po ni Duterte na pagchuchugi ng mga user, ng mga hindi pa naman talaga na napatunayan na mga addict or whatsoever, ginagawa po ng mga troll ay nagpo-post po sila ng magaganda. Sinasabi nila na maganda itong ginagawa ni Duterte. Gumanda yung aming pamayanan, naging tahimik, nakakalakad na kami sa gabi. Yan po yung gawain ng mga trolls no, ni Duterte. Sila po ay nagpapalaganap ng mga magagandang mga bagay para po i-frustrate o para po isanggain yung mga sinusulat po ng mga mainstream media against Duterte. Lalong-lalo na yung Rappler, di ba, na madalas magsulat ng mga article na tinutuligsa si Duterte. So, ganyan po ang gawain ng mga trolls ni Duterte. Nagpo-post po sila ng mga propaganda na pabor po kay Duterte. At kapag may nag-post ng against kay Duterte, kukuyugin po yan sa social media. At mga kaibigan, hindi po natapos doon ang mga trolls ni Duterte dahil until now mga kaibigan, ongoing pa. Lalong-lalo na po nung si Sara Duterte ay nag-resign. Naramdaman ko, lalong-lalo na dito sa aking page, naramdaman ko, wow, kung noon maraming trolls, parang ngayon sumobrang dami lalo ng trolls. No? So, sanay po sila dyan. Sanay po sila. Alam po nila ang kalakaran kung paano po mag-hire po ng trolls. Sanay po ang mga Duterte dyan. Maraming salamat po. I-follow na ho natin yung admin reach. Congratulate ko lang po ang joint effort ng Congress at ng PTB4 sa napakagandang programa po na ito. Admin Reach. Napakalat na balita ng mga taong gusto mag-Israel. Comentarista. Kahit fake news